Unti-unti nang nagsisikip ang trapiko sa mga expressway. Alamin natin ang lagay sa North Luzon Expressway. Live mula sa NLEX, nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ba ang lagay ng trapiko ngayon dyan? Actually, Cheryl, kung nakikita nyo dito sa aking likuran ay napakabilis ng daloy ng mga sakyan dito, napakaluwag dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Kanina bandang alas 4 ng hapon ay nag-ikot-ikot din kami sa kahabaan ng NLEX at nakita natin na dito sa maraming bahagi ng expressway ay napakaluwag na rin ng daloy ng trapiko. Ang sabi ng NLEX management tungkol dyan, marami kasing nakauwi na kagabi pa lang hanggang kaninang madaling araw. Pero syempre marami pa rin yung ngayon pa lang babiyahe at ayon sa mga nakausap natin kanina na biyahero, ang inaasahan nila ay matinding traffic pa rin talaga. Paano ba naman sa normal na araw-araw pa nga lang daw parusa na yung traffic, nasanay na sila, kaya naman nagbaon na sila ng mahabang pasensya ngayong bisperas ng undas dahil sa inaasahang posibleng pagbigat nga ng trapiko dito sa NLEX. Ayon sa NLEX Corporation, halos kalahating milyong sasakyan ang dumadaan araw-araw dito sa NLEX. At ngayong maraming pauwi, inaasahang madadagdagan niya ng 5 hanggang 10%. Ayon din sa NLEX management, kahit marami na ang nagsipag-uwian kagabi, may asahan pa rin konting pagbabagal ng usad sa ilang bahagi nitong expressway. Kanina nagkaroon ng pagbabagal sa bandang San Fernando hanggang Dau. Karaniwan nagsisikip din ang daloy ng trapiko sa bandang Karuhatan, Marilao at Candaba Viaduct, kaya nakahanda ang toll operator na maglagay ng counterflow lanes. Samantala, marami pa rin ang nagpapakabit ng bagong RFID stickers na maaari nang gamitin sa anumang expressway ng Metro Pacific Tollways at ng San Miguel Group. Gayunpaman, nananatili pa rin bukas ang mga cash lanes sa mga toll plaza. Pagdating naman dyan sa South Luzon Expressway, nagsagawa ng inspeksyon si Health Secretary Ted Herbosa sa mga itinayong emergency tents at isa-isang chinek ng kalihim ang mga kagamitan ng medical teams maging ang mga DOH ambulance. Hinimok din niya ang mga driver na manatiling kalmado upang maiwasan ang road rage lalo na't inaasahan ang mas maraming motorista. Cheryl, nagpaalala rin si Secretary Herbosa doon sa mga pupunta doon sa mga family gatherings, mga family reunion na kung hanggat maaari ay magsuot sila ng mga face mask lalo na kung nakakaramdam sila ng sintomas ng influenza-like illnesses katulad ng ubo, sipon at lagnat. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.